my beloved Boss Mike Cervera. Panoorin po natin, etong mga pahayag ni Secretary Gibo at ni AFP Chief Browner. Nako, grabe mga kababayan ko. Ito, Defense Secretary Gilbert Chodoro na huwag tularan ng Pilipinas ang Myanmar kung saan bumagsak ang bansa matapos ang kudeta. Ang wala pa niya, ekonomiya ang unang malulugmok. Sabi naman ng palasyo, handa sila sa anumang tangka ng mga pabagsak. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Talagang handang-handa. Kasi mga kababayan ko, paano ba naman na hindi magiging handa yung mga yan? Yung pong unang rally nila, yung pa rin yung mga paghandang nandiyan. Ibig sabihin, yung pong mga kababayan na unang rally nila na meron pa silang panawagan at pagbabanta na susugurin daw yung Malacanang, yun na po yung nakahanda. Oo, hindi na ho nabago yun eh. Ilang taon na ba nakakaraan? Abay, 3 taon lang nakakaraan na. Yung hinanda sa inyo ng Malacanang, yung pa rin. Buti na lang, hindi napapanish mga kababayan kasi, kasi mga kababayan, yung mga nakaharang, yung pa rin yun, walang nagbabago. Confident ang Malacanang na ngayon pa kayo nagaganyan. Ang tanong, iilan lang ba kayo? Kadalasan mga kababayan, nagrarally ang ating mga kababayan ngayon dahil po sa mga korupsyong ibinunyag ng ating Pangulong Bongbong. Yan po nagagalit ang taong bayan hindi po sa administrasyon ni Pangulong Bongbong. Nagagalit sa mga kurakot, nagagalit sa mga senador, congressman, at iba pang kawani ng gobyerno. Hindi po kasama si Pangulo. Abay mga kababayan, ang damay pa nga si Sara Duterte nyo. Tama, mali? Di po ba? Tama. Ang nadadamay po si Sara Duterte. Hindi po si Manong Bongbong. Yun po ang katotohanan. Kaya nga po kita nyo, Sara, magnanakaw si Sara. Yan po ang sigaw sa lansangan. Yan po ang kadalasang sinisigaw ng mga rallyista. Sara, magnanakaw si Sara. Diba? Ang tindi mga kababayan. Tapos sasabihin nyo, pababain si Pangulo. Ano kayo? Unggoy. Ilong talelong ito na. Kamakailan lang, inamin ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na may ilang retiradong opisyal na nagtangkang manghikayat sa militar para hindi na suportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan mga kababayan meron hong umiikot na balita na itong mga retirado na ng mga general ay mga kababayan abay nag-iinganyo para itong AFP ay bumitiw sa pagsuporta kay Manong Bongbong. Mga tanga, nung panahon nyo sana na kayo ay nandiyan pa sa inyong mga posisyon, nasa serbisyo pa kayo sa madaling salita. Dapat kayo gumawa. Huwag nyong susulsulan. Huwag nyong ipapahamak yung mga matitino na mga sundalo natin dyan. Kayo dapat gumawa niyan. Ilabas nyo na lahat yung inyong mga itinatagong mga kagamitan. Kung gusto nyong sumugod sa Malacanang, kayo ang gumawa niyan. Huwag na kayong mandamay ng mga taong wala namang kinalaman at wala talagang kaplano-plano para kayo samahan sa mga naiisip nyong ganyan. Sa mga hindi naman nakapagkolekta ng mga armas, dalhin nyo na yung mga gulok nyo. Dalhin nyo yung mga karet nyo. Dalhin nyo yung kabra. Pati na rin yung gabyon. Diba? Pati yung kumpay. Dalhin nyo na rin yung kumpay. Dalhin nyo na rin yung mga balisong ninyo. Na galing ng Batangas. Diba? Kayo ang pumunta. Huwag nyo nang idadamay ang AFP.
pulis at iba pa. Hindi yung kayo yung manunulsol. Tapos pagdating doon, sa bakbakan, hindi kayo makita. Mga style nyo. Oo. Tandaan nyo mga kababayan, yung mga nanunulsol na yan. Tandaan nyo, sila ho yung hindi nyo makikita sa bakbakan. Tignan nyo. Bigyan ko kayo ng sample ha. Tignan nyo si Kiko Barsaga. Sinulsulan lang ho yung mga tao. Pumunta ron. Oo. Pawis na pawis si Gago. After lang ho ng mga 20 minuto, lumayas. Oo. Isip-isip niya, kokonti lang, wala, hindi kaya. Maglalaro na lang ako ng Candy Crush. Diba? Oo. Maglalaro na lang ako ng Candy Crush. Yun eh. Oh. Grabe, no, mga kababayan. Tama, gaya ni Aklang Rock. Yan na nga eh. Oo, kala mo naman si Rocky talagang lalaban, ano? Kahit nga sa sabunutan, hindi yan lalaban eh. Yayain nyo. Yayain nyo ng sabunutan si Rocky. Maniwala kayo sa akin. Hindi lalaban yan eh. Suntukan pa kaya? Barilan pa kaya? Siyempre, Luisa Macmillan, happy birthday, dapat may regalo. Oo. Kapag ako bumati sa inyo ng happy birthday, ganyan o. Saka pa, may rendisyon. Pag nagbumati, may regalo. Kinig lang, sabi niya, makinig lang kayo. Eto na. Tingnan nyo mga kababayan, kalokohan ng mga DDS na tutong mga, naku, ewan ko kung kailan pa kayo tumanda, ewan ko na lang, Rini Pogi, regalo ko. Payanig ka naman. Balak pa raw sanang gawin yan sa protesta kontra korupsyon noong September 21. Kita nyo, balak daw nilang gawin yan noong September 21. Kaya lang ang nangyari mga kababayan, iilan lang yung mga DDS na nagpunta dyan. Tapos mga kababayan, karamihan umepal pa. Piling nila lahat ng tao na nasa EDSA ay kakampi nila. Ang nangyari mga kababayan, ano nangyari mga kababayan ko? Habang nagkaroon ng mga kanya-kanyang mga pagtitipon, ang mga rallyista, ito ang isinisigaw nila. Tignan nyo. Sara magnanakaw, Sara magnanakaw, magnanakaw si Sara. Diba? Ito ba? Kita nyo? Mga rallyista na mga sumama noong October 21. Ano nangyari? Mga kababayan ko na pinaplano nila, talagang marami pang nag-post na daw maraming magbabaliktaran. Ikaw, Greco, kahit kailan sinungaling ka. Bago ka nga humugot-hugot ng kung anong hugot ang hinuhugot mo, paliwanag mo muna kung sino yung bumaliktad nung September 21. Si Greco, ang daming pinaglalaban, bopos din naman. Putik na yan. Naging PACC ka. Tapos ano nangyari? Wala ka ring napatunayan. Diba? Tapos puro post ka, wala rin. Iyakin. Putik na yan mga kababayan, iyakin si Greco. Nag-iiyak sa social media mga kababayan, humihingi ng atensyon nyo. Humihingi ng atensyon mga kababayan, Lucy Rivera, thank you naman, Lucy Rivera, maraming salamat sa iyo. Sana all. Tingnan niyo mga kababayan ko, yung mga relihista, ano sinisigaw nila? Sara, magnanakaw si Sara. Yung iba naman, lumabas yung mga De La Salle University. Mga kababayan ko,
Sara Duterte, ipasok daw sa mental. Putik na yan, no? Biruin nyo yung mga DDS, sinasabihan na isang baliw, kailangan ipasok sa mental. Saan ka naman nakakita ng ganun, mga kababayan ko? Oo. Yung pong kanilang gustong maging presidente, nais ng marami, ipasok sa mental. Mga baliw kayo, mga hinayupak kayo, no? Mga hinayupak talaga, nasa na yun? Dito na. Pasok. Nanatiling matatag ang AFP. Babala naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro, kung may kudeta, baka matulad tayo niyan sa Myanmar. Hindi ka kikilalanin, hindi ka i-recognize ng ibang mga bansa. Narinig ninyo, pakinggan nyo maigi. Tulad daw, sa Myanmar, baka magaya tayo sa mga iniisip ng mga sarili lang ang iniisip. Mga kababayan ko, totoo naman eh. Hindi ho tayo iniisip na taong bayan nung mga nag-iisip ng mga gusto, kudita, agawin ng pwesto, military junta. Yung mga ganyan. Oo. Mga kababayan ko, mga kababayan, hindi tayo re-recognize ng alin ng mga karatig bansa tulad ng ng Japan, Korea, ng Amerika, Australia, Canada. Kita nyo? Meron sigurong magre-recognize China. Di ba? Maaari siguro China mag-recognize sa atin. Kasi nga, meron na siyang tuta at isang babaeng aso. Pag nagkataon, kasi ipapalit nila si Sara Duterte eh. Saan kayo nakakita ng ganyan, Bubuhay lang sa'yo, konting bansa. Isa na yung China. Nako. Exactly, the situation. Kita nyo, tama, no? China talaga, yan lang ang magre-recognize sa'yo, Buday. Bagamat walang kumpirmasyon ng kudeta, ang palasyo handa raw sa anumang tangka. Correct. Handa naman po. Nako. Tingnan nyo si Atty. Claire, ang ganda-ganda no. Di ba no? Ang ganda-ganda ni Atty. Claire. Sa totoo lang mga kababayan eh. Kung magkasing edad lang kami niya, malamang, abay, liligawan ko ng puspusan yan eh. Di ba? Kaya lang, meron na hong iniibig si Atty. Claire. Ganda, no? Di ba, no, Libayan? Di ka ba naiinggit? Malamang naiinggit yan. Kita mo naman ang beautiful ni Atty. Claire, BY! Malamang naiinggit sila dyan, BY ni Atty. Claire. Alam nyo yung BY, mga kababayan? Ganda, mga kababayan. Beautiful! Malamang nga, ang kulit mo naman, Anino, inggit na nga yung mga yan. Diba? Fresh na fresh, mga kababayan, Si Atty. Claire, mga kababayan, kita nyo naman, Diba? Grabe talaga. Transformation! Ganyan, mga kababayan, kapag ka hindi ho stress. Kapag hindi stress, ganyan eh. Tuloy. Maaring palaki nila. Sa kabilang banda, binanata ng palasyo ang mga anilay fake news para talsikin si PBBM. Ito po ba ay galing sa mga obstructionists? Nako. Fake news peddlers? Ito po ay kumakalat at nakita nyo kung saan galing at maituturo nyo na malamang ito ay mula sa mga nagnanais na paalisin ng Pangulo sa pwesto? Si Magalong! Diba, si Magalong nga daw, di umano'y kasangkot. Saan? Sa military junta. Nais, mga kababayan, siya daw ang mamuno. Grabe ka, kalnot. Uy, kalnot. Matapos kang pakisamahan ni Manong Bongbong. Tapos biglang, naisip mo pa talaga yun? Diba si Magalong? Lumabas yung issue na kaya naman pala nag-resign. Saan? Sa ICI. Mga kababayan ko, inunahan kasi may offer daw na magkakaroon ng military junta. At si Kalnot ang mamumuno na sa bansa. Ay, swerte.
Matindi si Kalnot, mga kababayan ko, ha? Matindi si Kalnot. Biruin ninyo, magiging leader ng Pilipinas na hindi man lang dumaan. Saan? Siya, under our Constitution, na dapat dumaan sa halalan. Di ba? Si Kalnot, mga kababayan, hindi, shortcutting ko na to. Wala na kayong magagawa. Oo, go, go, go. Oo, go, go, go. Alam nyo, nakikinit ako lang, ha. Habang nandyan na nga, nagrarally sila noong September 21, nakikinit ako na. Oo, na ang nangyayari, nagtatawagan na sila. Nasaan na yung mga lilipat? Nasaan na yung mga babaliktad? Ganun yan. Nasaan na yung mga babaliktad? Sino ba ang mga babaliktad na militar? Si Browner, nasa na? Diba? Si Tariela, kailangan niya mga bumaliktad yan. Ganun, mga kababayan, no? Usap-usap sila ng ganun. Maniwala kayo sa akin. Ano bang hinihintay nyo? Si Chabit, nandun na ho. Nauna na po si Chabit. Nandun na rin si, sino to? Si, yung hindi nanalo na artista. Si Philip Salvador ho, nando doon. Kaya lang, mayor, si Chabit binunang tao. Si Chabit po, binunang tao. Sabi sa kanya, Epal! Matandang Epal! Tapos ganun din si Philip Salvador. Sinabihan ng Epal, bawal Epal! Sabi siguro ni Magalong, nak ng pating na, akala ko ba'y atin lahat yung mga taong nasa sa EDSA? Bakit yung mga kakampi natin binabash nila? Kung ako pumunta dyan, baka i-bash din ako. Putik na yan, Abort! Abort ang plano. Wag nating ituloy. Wag nating ituloy. Hindi atin yung mga taong nandiyan dyan sa EDSA. Mga tanga. Di ba? Ganun, tingin ko ganun yung mga nangyari. Maniwala kayo sa akin. May third eye ako. May minana ako na May minana ako na nakikita ko, nabibyo ko yung mga mangyayari sa kasalukuyan eh. Sa mga panghinaharap, mga kababayan, sa kasalukuyan at panghinaharap, nakikita ko eh. Mga kababayan, naku, eto na. Sige, tuloy natin, Attorney Claire. Huwag po natin paniwalaan. Paliwanag pa ni Teodoro, sakaling mangyari nga sa Pilipinas ang sinapit ng Myanmar, ang taong may pinakamalakas na baril ang siyang mamumuno. Nako! Filipinos would like that. Iyan labag sa ating kagustuhan na maging malaya. No? Kaya, be careful for what you pray for. Nako! Sa isa namang panayam, nanawagan naman. Be careful daw, wala namang ka-careful yung mga yan. Kita mo naman mga bunganga ng mga DDS. Desperado na sila. Kailangan na nila maagaw ang pwesto para malaya na sila. Maabsuelto si Digong, maabsuelto si Sara, maabsuelto si Bongo, at maabsuelto si Roque. Maabsuelto si Maharlika, at syempre mga kababayan, pati yung mga kakampi nilang mga senador tulad nila Villanueva at ni Jinggoy Estrada, sama nyo na rin si Chis Escudero, at marami pang iba. Tama? Yung po ang mangyayari dyan kapag naagaw nila, yung kapangyarihan. Nandyan na ho mga kababayan, sabi ko sa inyo, patungo na sa mastermind. Sabi nga ni Senator Antonio Trillanes, ang mastermind ay walang iba kung hindi si walang iba kung hindi si Bongo. Diba? Mga kababayan, pati si Banat Bay, absuelto. Si Browner na huwag idamay ang AFP sa politika. Nakialam po ang Armed Forces of the Philippines, hindi po maganda para sa ating bayan. Malinaw, ang paninindigan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Loyal po kami sa bandila, sa konstitusyon, at sa sambayan ng Pilipino. Yan. Tayong puwang sa amin po, ito pong usaping kudeta. Simula naman ng... Kita nyo mga kababayan ko Eto na mga kababayan, eto na yung mga DDS. Diba? Huwag nyo na, maiinis lang kayo. Huwag nyo nang panoorin yan. Diba? So yan, mga kababayan ko, tindi talaga ng mga kababayan ko.
ibang klase. Alam nyo kung bakit? Nais talaga nila na maabsuelto si Digong, si Kibuloy, si Sara, si Bongo, si Polong, si Baste. Oo, sama nyo na yung mga vlogger nila at mga senador. Sabi ko nga, lahat po yan, mga kababayan, sigurado absuelto. Diba? Our beloved Boss Mike! Boss Mike!